So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. So sa video na to, ayan, magbibigay tayo ngayon ng full review about sa isang very affordable na smartphone ngayon ni Oppo, which is the Oppo A5X. So maganda ba siya? Sulit ba? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng unboxing, review, and game test natin. So shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing dito sa Oppo A5X, and this time nga is i-review na rin natin itong smartphone na to. So very affordable siya, lalo na nung 8.8, at kung interested din kayo dito sa Oppo A5X, yung view products dito sa ating video dito. Sa gilid ng ating video, i-click nyo na yan dahil mura at bagsak presyo lang po yung Oppo A5X dyan sa ating link. At pag clinic nyo pa yung view products natin na yan, meron pong mga special voucher na naghihintay sa inyo para makuha nyo po ng mas below SRP pa ang Oppo A5X. So ang tanong, magkano nga muna bang SRP niya? So yung SRP niya, kaya ako binibigay kasi there's a possibility yan po yung makuha nyong price sa mall. So very expensive ang Oppo A5X when it comes sa RAM at ROM niya. 4GB 64 sa halagang 6.5 sa SRP. Tapos yung 4GB 128 sa halagang 8,000 pesos. Pero magandang balita kasi dito sa online, sa official store ni Oppo sa online, dito sa ating view products, nakuha ko lang yung Oppo A5X sa halagang 4,500 pesos. So sobrang mura lang mga ka-J-Vlog pag bibili talaga kayo sa online. Kaya kung interested nga kayo, yung product link natin dito, i-check nyo na lang yan dahil ano yan, kumbaga ang laki po na madi-discount nyo compare bibili kayo sa mga physical store sa mall. Dito na lang kayo sa ating view products, sobrang makakatipid kayo. So again, yung 4GB 64 nag-around ng 4.5 to 5K. Tapos yung 4GB 128 niya naglalaro sa 6,000 pesos. So asahan nyo na below SRP po yung mga yan pag dito sa ating link. Eh dito sa ating full review, syempre i-share ko sa inyo yung thoughts and opinion ko dito sa Oppo A5X. Kung sulit nga ba talaga itong smartphone na to. Kasi yung unang tinitignan ng consumer dito sa smartphone na to is yung Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1. For a budget smartphone, consider natin siyang budget kasi below 6,000 pesos pwede natin siya makuha. For a budget smartphone, bihira lang kasi nakakakita tayo ng Qualcomm Snapdragon chipset. At usually nakikita natin is Unisoc at MediaTek. So yun nga, nagamit ko na to ng few weeks. Kaya share ko yung final verdict ko dito sa ating full review sa Oppo A5X. So next mga ka-J-Vlog, gusto ko share sa inyo yung mga nagustuhan kong features dito sa Oppo A5X, and mag-share din ako ng cons dito sa smartphone na to kasi may napansin din ako, sad to say, for this smartphone. Unang-una, usapang ano tayo. Unang-una, yung display. All goods yung display niya for the price tag na below 5,000 pesos. Usually kasi talaga nakikita natin for a budget smartphone today, lalo na Transsion and even yung mga popular brands din, naka-notch display sila. So ito maganda, naka-punch hole display for full view display na siya kumbaga. And I know marami rin magko-comment dyan na hindi naman nakaka-affect ang notch. Yes, given yan. Pero bakit natin kukonsintihin ng mga brands na naglalagay pa rin ng notch display na 2018 pa po yung ganyang style ng smartphone. Dapat in reality, for 2025 na mga smartphone, talagang punch hole lang okay, at mas piniprefer na rin ng karamihan ng consumers ang punch hole display para mas better viewing experience. Ang maganda rin sa Oppo A5X na ito yung super duper advantage niya sa mga ibang brands na kalaban niya is yung brightness. Luwi mo ang brightness na ito is up to 1,000 nits of brightness. So kahit na nasa outdoor kayo, direct sunlight is okay na okay yung brightness na itong smartphone na to. So kumbaga, the display ng Oppo A5X for me is ito yung pinaka main na magiging advantage niya sa mga ibang competitors niya. Kasi usually kasi yung mga ibang consumers ngayon ginagamit na yung smartphone sa trabaho nila. Take for example as a navigating tool. At kailangan nila ng smartphone na mataas ang brightness. So ito perfect na perfect sa kanila. Kasi kahit na nasa outdoor kayo, magagamit nyo naman ng very well yung Oppo A5X, makikita nyo pa rin yung display niya kahit nasa outdoor kayo. Usually kasi yung mga ibang brands na mura, yung pinaka weakness nila yung brightness ng smartphone na medyo madilim, ganyan. Dito sa smartphone na to is all goods po ang display ng Oppo A5X. Next mga J-Vlog sa chipset. So sa chipset is yung very
interesting dito sa Oppo A5X. Lalo na yung mga ibang consumers, ang yan din yung mga tinitingnan nila. Yung chipset nito is the Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 na chipset. So that kind of chipset, syempre for a budget smartphone na below 5,000 pesos is all goods. Pero ito isi-share ko to, real talk, based on my experience nung giname test ko tong Oppo A5X. Ako din nagulat. Hindi niya kayang mag-screen recording while playing game. Sobrang nagfe-frame drop, hindi maganda yung performance niya pag nag-screen recording dito sa Oppo A5X. I don't know why, kasi okay naman yung chipset niya for gaming, the 6S Gen 1. Siguro the main reason is the 4GB of RAM, pero hindi Kasi usually mga ibang mas mura pa nga dito, 4GB ang RAM, kaya naman nila mag-screen recording while playing game. Siguro ang main verdict ko dito, yung software optimization niya. Kasi syempre yung screen recording sa software yan Yun yung isang reason siguro kung bakit hindi playable kayo dito. Hindi pwedeng maglaro or nagfe-frame drop siya while playing game. Nagfe-frame drop siya while screen recording. Yun lang naman. Pero pag pinost nyo na yung, pag in-stop nyo na yung screen recording, nakakalaro rin naman tayo kahit papano sa Oppo A5X. Pero to be honest, wag na kayo maglaro ng Genshin dito. Hindi niya kakayanin. Sobrang nagfe-frame drop siya. ML, COD, Honor of Kings, mga that kind of games, pwede rin naman dito sa smartphone na to. Pero surprisingly, kahit sa ML, nagfe-frame drop po ang Oppo A5X. Verdict ko sa chipset niya dito sa Oppo A5X hindi ko siya mare-recommend sa mga budget gaming consumers. Yun lang naman. Pero day-to-day tasks, casual things, okay naman ang Oppo A5X. Kumbaga, magagamit nyo naman siya for that kind of task. Next, yung camera. Camera, dito ko saludo sa Oppo A5X. Napakaganda ng camera nito. 32 megapixel siya. Pero, ang lupit din ng Oppo A5i. Nagulat ako kasi, hindi ko in-expect for this kind of price tag. Ang linaw. Tapos, pag nagtitik kayo ng photo, mas pinabaganda niya pa yung color accuracy nung subject. At even sa front-facing camera niya, the front-facing camera is 5 megapixels, pero malinaw ang outcome ng photo. Mamaya, syempre, papakita ko yung mga photo samples ko dito sa Oppo A5X. Pero yung pinaka napansin ko lang, the video quality is average level for that kind of price tag. Next, yung kanyang speaker. When it comes sa speaker ni Oppo A5X, it has a single speaker. Pero maganda dito, beyond 100% ang kanyang volume. So, up to 300% volume. And nung trinay rin natin to, at mamaya speaker test din natin siya, pero nung trinay ko siya, hindi siya tunog lata to be honest, kahit na malakas yung speakers ng Oppo A5X. So yun yung parang ginagawa ngayon ng mga brands. Pag hindi nila mabigay yung dual steer speaker sa isang smartphone, tinataasan na lang nila yung volume beyond 100%, which is okay, malakas. Pero don't expect na sobrang ganda ng bass quality. Siyempre, pag dual speakers, dun tayo ngayon makakaasa ng outstanding bass quality kasi balance yung sound. Pero kung mono tapos loudspeaker, expect na lang natin na wag magting tunog lata. Which is ito sa Oppo A5X, luckily hindi po siya tunog lata. Okay naman yung sound quality niya. Next, yung battery. Battery ang pambato ng Oppo A5X kasi 6,000 mAh non-removable battery. So, napakalaki ng battery capacity ng device na to at 45 watt fast charging rate. So, sa ganyang presyo na below 5,000 pesos, yan po ang pinaka-main advantage ng Oppo A5X, yung kanyang napakalaking battery and yung kanyang charging rate. Again, magre-recommend ko tong device na to sa mga motor taxi riders natin, delivery riders, mga grab riders natin dyan na ito yung magandang pang navigate tool kasi makunat ang battery, maganda yung brightness niya at mabilis pa siya mag-charge. Next, yung kanyang IP rating. The IP rating is good for a below 5,000 pesos smartphone, IP65, water and dust resistant. So meron siyang protection sa tubig. Again, pag ganitong protection, hindi po siya pwede malublob sa tubig, pwede lang siyang matalsikan ng tubig. For example, mabasa sa ulan, ganyan. Pero pag nalublob siya, ibang usapan na po yan, ha? So, again, okay naman na may ganyan protection sa murang halaga lang na smartphone. At ang pinakalas sa design, yung design niya is okay naman para sa akin for a price tag din na below 5,000 pesos. Premium look, itong Oppo A5X. Kumbaga, hindi nyo rin naasahan na ganito murang smartphone, ang ganda ng design. Hindi nyo akalain na
Uy, 5,000 piso lang to. Ang ganda nung maganda yung color na napili natin, itong white. Very aesthetic at napaka-clean looking na itong Oppo A5X. So yun mga ka-J-Vlog, so far yung pros and cons na napansin ko dito sa smartphone na to. Yun lang naman yung pinaka-con, yung storage niya. 64GB, I think di na dapat sila naglalagay niyan, especially with that kind of price tag. Siguro naman, dapat malimutan na ni Oppo yung 64GB. Diyos mio marimar. 128 na talaga ang the best minimum storage for this kind of price tag ngayon. At sana mag-offer na rin sila ng 256 at taasan na nila yung RAM. So yun yung con ko, medyo makuripot sila sa RAM at ROM. At yung 6S Gen 1 niya, hindi po pwedeng pang gaming. So hopefully nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayong bumili ng Oppo A5X. Etong view products natin dito, i-click nyo na lang yan kung interested kayo bumili netong smartphone na to. So video sample, front-facing camera of the Oppo A5X. So yun nga, ang maganda dito kahit na low specs yung kanyang front-facing camera, maganda naman kahit pa paano mapoprovide niya na video quality. Again, for the audio quality, very basic for a budget smartphone na hindi ganun kaganda yung audio quality pag nagvi-video. Pero yun nga, ang solid naman din sa Oppo A5X is dun sa rear camera niya, is parang binuboost niya pa yung color ng subject, di ba? So, yun yung quality. Ito, wala tong ganong, yun, yung tama ng ilaw. Pero malinaw, in fairness, Punta tayo sa labas. Ayan. With sunlight, outdoor, video quality, malinaw din ang mapoprovide. So, yun nga lang, the problem is 30 FPS for the Oppo A5X. Walang support for any 60 FPS. For a price na 4,000 pesos, I think it's okay rin naman siya na 30 FPS minimum, yes, 60 FPS mas great, 'di ba? So, 'yon ang ating video quality sa Oppo A5X. So, video sample rear camera of the Oppo A5X. So, ang pinaka-max sa resolution niya is Full HD 1080p up to 30 FPS. So, talaga namin si Boss Emir. Ayan, So, again, 32 megapixel camera. Medyo shaky yung ating pag-video. Wala siyang support sa 60 FPS. Pero yun nga, when it comes to color reproduction, pag nag-video tayo, nandun. Maganda naman, binuboost niya pa yung color ng subject. Pero yun, shakiness, medyo ma-shake siya and 30 FPS lang ang available. So next, let's explore the camera app of the Oppo A5X. Ito yung nagustuhan ko sa smartphone na to. Napaganda nung kanyang camera performance. Ito yung isa magiging buying factor ng mga consumers dito sa Oppo A5X. Tignan nyo yung low light shot niya. All goods din naman. Ginaw na itong device na to sa camera. Camera, wala akong masasabi sa Oppo A5X. Napakalinaw po mga ka-J-Vlog. Diba? Even the front-facing camera, malinaw rin siya. Kahit low spec yung kanyang front-facing camera, malinaw yung mapoprovide niyang photo quality. And pag mas nagiging vibrant pa siya. So, sobrang solid. So, yun nga, nandito tayo sa photo mode niya. Meron tayong 2x zoom hanggang 10x digital zoom tayo dito sa Oppo A5X. Meron tayong mga settings sa taas tulad na ng flash, Google Lens, at meron tayo dito iba't iba like aspect ratio, timer, auto HDR, settings. Sa settings naman na yan, meron tayong watermark, merong phone model sa baba ng ating mga photos. At ito yung mga iba't ibang settings niya.
So wala po siyang ultra wide camera. Sa video naman, ang pinaka-max na rest naman ang offer niya is Full HD 1080p up to 30 fps. At meron tayong Pro mode dito. Meron tayong portrait mode for background blur. At syempre sa main camera niya is meron tayong beautification, which is very useful. Sa more naman, meron tayong night mode, high resolution mode, panorama, time-lapse, sticker, and text scanner. Pro mode meron din tayo. So pagdating sa front-facing camera naman, sa video, same din na Full HD 1080p up to 30 fps. Meron din tayong photo mode. And of course, pinaka-importante sa front-facing camera is yung beautifications. Ayan, meron din tayong portrait mode for background blur dito sa Oppo A5X. So yun lang mga J-Vlog, very simple lang naman po ang camera app netong Oppo A5X. So next, explore natin yung design at build quality netong Oppo A5X. So when it comes sa design, outstanding po yung mapoprovide na design netong smartphone na to. Very premium looking for a budget smartphone. At yun nga, meron siyang gradient color na pag tinitit yung ganyan, lumalabas yung pagka-cool effect niya. Napakalamig sa mata nung kanyang color. At meron tayong dual rear camera system dito. Meron tayong main camera and secondary camera dito. Pero for me, ito lang pinaka-useful dyan, yung main camera itself. So meron tayo ditong flash and design, AI camera system, matte finish overall itong smartphone na to. So magaan din naman siya kahit na meron siyang malaking battery capacity. Sa right side, is nandito yung kanyang power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, wala po tayong makikita. Sa left side is the SIM tray. Sa baba naman ng smartphone is a 3.5mm headphone jack, microphone, Type-C port at speaker grills. At sa bibili netong Oppo A5X, mga J-Vlog, good news, meron na po siyang pre-installed na screen protector out of the box. At ang malupit sa Oppo A5X is yung kanyang display talaga. Yung brightness. Apakataas, 1000 nits of brightness. So, when it comes sa pagna-navigate is okay rin naman yung kanyang refresh rate. Smooth naman siya. Pero meron ako napansin dito while using the Oppo A5X. Pag nag-open ng apps, meron mga konting delays. Pero pag nag-scroll ka naman, ayan o, parang may nag-stutter ng gano'n ng konti. Pag nag-scroll ka naman, smooth naman siya. At meron tayong free jelly case of course pag bibili kayo ng Oppo A5X. And maganda rin naman si Maring jelly case, kaya ilagay nyo muna siya as a protection sa inyong smartphone pag bibili kayo. Mga J-Vlog, biometrics test tayo dito sa Oppo A5X. So first is yung kanyang fingerprint scanner. So start tayo. So pagdating sa fingerprint scanner, ayan, fast and accurate naman. Next is face unlock. Pagdating sa face unlock, parang it takes a few seconds para mag-scan siya compare sa mga ibang devices na pagka-click mo pa lang ng home button, nag-i-scan na. So dito, accurate naman, pero yun, hindi po siya ganun kabilis. Bagong video, and for today's video, ayan, i-unbox na rin natin finally ang isang in-demand ngayon na budget smartphone na lumabas ngayong July 2025 with sa Tecno Spark Go 2. Maganda kaya to? Sulit ba? Tara mga J-Vlog, check natin. Vlog, shoutout sa mga nakanood ng first impressions natin dito sa Tecno Spark Go 2. So grabe, napaka-solid ng speaker nito, ang lakas. Even though single speaker siya, grabe mapoprovide niya ng loudness for a budget smartphone. So mas maganda siguro pag naging dual stereo speaker siya, mas malakas, mas maganda yung bass quality. Pero yun nga, kahit na single speaker siya, malakas, hindi naman po tunog lata siya. Kaya kung i-rate ko yung speaker nito for its price na 5,000 pesos, 4 to 5,000 pesos, ang score ko dito mga J-Vlog, nasa 8 dahil sa kanyang loudness. Perfect 10 na sana to kung dual stereo speaker siya. So yun mga J-Vlog, ang pinaka main question, Lord, sulit ba tong Oppo A5X? To be honest, ano to 50-50 tayo dito sa Oppo A5X. For gamers, hindi ko siya marerecommend. Unang-una, mababa yung storage niya. Sa 5,000 piso, 64GB. Kung 128 naman, magdadagdag pa kayo ng few thousand of pesos. Tapos 4GB lang din ang RAM niya. So, medyo kulang talaga. Diba?
So, hindi ko siya marirecommend for gaming. Ay, kisa tayo sa gaming dito. Pero for casual things, pwede rin naman tong Oppo A5X. Okay siya i-recommend sa mga, yun nga, tulad ng sinabi ko sa mga nagtatrabaho dito. Okay na okay siya as a navigating tool for business, for online school. Ang maganda kasi talaga dito sa smartphone na to, camera. Kaya kung naghahanap kayo ng smartphone sa murang halaga, merong magandang camera quality, consider nyo ng Oppo A5X. Pero yun nga, kung gaming ang inyong focus, huwag nyo nang asahan to, medyo mabagal siya sa gaming. So again, kung interested kayo sa Oppo A5X, okay rin naman siya, maganda naman. Depende na lang kung magkano siya nakuha. Pag SRP nyo siya nakuha, hindi po siya sulit. Pag nakuha nyo ng 4K, medyo sulit din naman siya. Kaya kung interested kayo, kung makuha nyo lang, kung gusto nyo makuha ito ng 4 to 5,000 pesos, itong view products, i-click nyo na itong view products na to. Dahil dyan po sa ating link, mura lang at may voucher pa.